Hi guys, hi everyone. Ito, babiyahe ako mag-isa ngayon. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Good luck sa akin. Baba. This is the first time for a few years na quite some time. Ang tagal ko nang nag-travel alone. Na mag-isa lang ako. Siguro more than 4 years. Huling travel alone ko yata is before the pandemic pa. Yun. Gusto sana ako ihatid ng asawa ko. Kaya lang ayoko. Kasi I would like to test myself on how my body would react on a certain situation na mag-isa lang ako. Like this, nasa text ako ngayon, hindi ko alam kung saan ako papunta, kung saan ang sakayan ng MRT. Basta alam ko, upper floor siya. Kasi I've been here before, but I'm not sure which way is MRT. Siguro, pero hindi naman ako nag-anxiety. And siguro ang fear lang ng, or ang iniisip ng asawa ko, kaya niya ako gustong ihatid is, yun nga, baka umilit ang ulo ko pag hindi ako napagbibigyan or something na baka makasakit ako ng tao pag nabanas ako or baka sumpungin ako ng anxiety ko, kabahan ako or baka bigla ako mag-panic attack dahil sa anxiety. Guys, I think kaya ko naman na. Kasi I've been traveling alone before. Masyado lang sigurong nasanay ang asawa ko na lagi siyang kasama, lagi ko siyang companion, na nandiyan siya lagi sa tabi ko. But ngayon, I know that I can do this. Ayan, I think I'm on the right path na kasi nakikita ko na yung mga footprint namin dati, yung McDonald's and stuff. So, nasa likod ko yung backpack ko guys kasi nag-video ko ngayon, ayan. And nandyan lahat ng gadgets ko and it's not safe to put the backpack at your back on this kinds of situation or on this kinds of place kasi baka masnatchan ka or maslashan ka ng bag. So after this video, I will put my bag sa harap ko in front of me to avoid any incident like that. So that's for safety guys. Any public place dapat ganyan. So yun lang guys, update. I'm doing good. No anxiety, no panic attacks. Walang mga ganun, walang init ng ulo. And I think naman, pag pumila ako sa MRT, kahit naman makapagpila is, hindi naman ako feeling privileged na I'm PWD. No, hindi ko ginagamit sa ganun yun. I will have may marami akong dalang pasensya ngayon. And yun, hindi ako makikipag-away guys. Basta wag lang malaking issue or something. Hindi naman ako nakikipag-away sa maliliit na issues. So yun guys, sana marinig na asawa ko to para safe or para makapatay ang isip niya at loob niya na bumabiyaya ako mag-isa ngayon. Ayun, thanks guys for watching. Nandito na ako nakarating sa tagpuan ng aking friend, ng aking DSS. So, nauna siya sa akin dito, pero hindi ko alam kung nasan siya. Hindi pa siya nag-respond kung nasan siya. So, hindi ako alis dito. Kasi ito, sa lalaki kinan ko, dito sa dami na board. So, hindi ako alis dito kasi baka nasa loob lang siya or somewhere. So, ewan ko. Yun. Pagkwentuhan kami, one asawa, baka gabi na kami makauwi nito. So, update ko kayo guys. Hi guys! Update, kakauwi lang namin. It's already 8:20 in the evening. Kakahiwalay lang namin ng BFF ko. Ganun talaga pag nagkwentuhan kami. Actually, maaga pa nga yan na naghiwalay kami. Kasi pag nakita talaga kami niyan, one to sawa ang kwentuhan. So, ito, malapit na ako sa bahay namin. Itong bahay na to sa QC. Dito po ako lumaki. This is my parents' house. Yan. At nandito pa rin nakatira yung iba kong kapatid. So magkikita-kita kami ng kapatid ko and mother ko at mga pamangkin ko. Due to the event that will happen tomorrow. So yun ang update guys.